Kung may pangarap ka daw sa buhay ay kailangan mo itong pagsikapan. Pero paano kung ilang beses ka nang nadapa at nabigo? Kailan ka susuko? Ito ang journey ng pagsubok at tagumpay ng kaibigan ko. Ako si Eko at ito ang kwento ko. Hi guys! Hi! Ito naman sa vlog. Ito na advent ko. Ito si Clau, ang friendly friend natin kasi sa Berlin. Sa Berlin ka nag-tatrabaho, di ba? Yes, for 1 month. Ay, magto 2 months na. Kasama ko siya sa Schwerin dati, classmate sa Subic. Listed pala ko Schwerin siya. Schwerin. Tapos, lumipat na sila ng isa pa naming friend sa Berlin. Oo. Bakit usual bang ganun yun yung mga Pilipino kapag kapupunta sa Germany, lumilipat agad? Sa tingin mo? Actually, depende. Kasi sa akin, may experience na kasi ako sa Schwerin na hindi okay. Kaya na, although sa place, sa mga kuwan, okay naman, may experience lang ako na hindi okay. Kaya naghanap ko ng lugar na tawag dito. So hindi lang sa atin nangyayari, yun yung pang mga lumilipat dito. Hindi lang din. Pwede mga ibang lahi. Oo. Oo. Tsaka yung hindi lang din sa mga Pinoy na nasa constant tayong lugar. Yung mga yung mga taga-bayan, minsan lumilipat din sila sa ibang lugar, mga ganun. Tapos, may question ako, yung mga netizen tayo na, nagtatanong, mahirap ba talagang mag-German language, mag-study yun? Nung una, mahirap talaga. So, yun, from A1, A2, di ba, may mga level ng language. May mga level ng language. May mga level ng language tayo nun. Pero, yun, nasa pagsisikap, nasa tao din, kung paano ka mag-aral, sa pagsisikap mo. Actually, 2 beses nga akong nag-take ng exam. Uy, madami nagtatanong, parang, kung nandun pa lang sa Pilipinas, parang sinasabi nila na parang, okay lang ba magtrabaho habang nire-review ng German language pag nasa Pinas ka? Pag nasa Pinas, I think medyo mahirap kasi dapat intensive yung yung pag-aaral. Although nasa sayo kung paano yung sa time management. Yun. So pero yung mga saludo ako sa mga minsan may mga iba, Saudi nurses or sa Pilipinas. Tapos habang nagtatrabaho sila, nag-aaral sila ng language. So pero I think mas mahaba yung pag-aaral kaysa sa intensive. Sa amin, yung mga friends namin, classmates namin noon, talagang ginid out namin lahat ng mga work namin, and then dorm type kasi kami yung agency namin, nilagay kami sa isang dorm sa Subic, and then doon kami nag-study. So yun, medyo mag-sacrifice talaga when it comes to 6 to 8 months na sacrifice. Yeah, 6 to 8 months. Okay naman yung dorm sa akin noon, fit sa aking budget. Kasi syempre noon biglang nag-design ako sa work. Tapos aral uli 6 to 8 months tayo nag-aral. So yun. Mas gusto ko ng dorm. Tsaka mas concentrated ka. Yun nga lang kung single ka, okay. Paano yung may mga anak, ganyan. Yun yung isang reason din kung minsan yung iba gusto nila umuwi. Ako kasi katulad ko, nakakauwi ako sa family ko dahil bataan lang naman. Nakakauwi ako every weekend. May nagtanong kasi sa atin, sa mga netizens talaga, sa mga viewers natin. Tinatanong nila kung ano nga daw ba yung better or yung best na area kapag papipiliin sila ng mga employer nila. Kunyari, sabi ng mga employer ay okay lang ba sa inyong pumunta sa hospital, nagtrabaho sa private nursing, kaya naman sa nursing home, yung isang sa Bege or sa Bonn, ganun. So sa tingin mo, ikaw ba personally may experience ka na ba sa hospital
O may experience ka na sa Okay, kasi nung, di ba, bago tayo pumunta dito, alam na natin kung saan tayo pupunta. Oo. Although hospital na sinabi nila, pero hindi ko alam yung area. So, may experience ako sa hospital for 2 years dito sa Germany, sa Schwerin, Heilbronn sa Schwerin. So, na-experience ko ang neurology station, and then sa eye clinic. So, for me, kung pipili lang ko kung anong mas gusto ko doon, mas gusto ko sa eye clinic or Augen clinic. Kasi minsan hindi rin depende, hindi sa istasyon. Nakadepende yan sa environment mo. Sa mga kasama mo? Sa mga kasama mo. Bakit? Kasi, for example, is kung ang environment mo, masusungit yung environment mo, paano kung magiging masaya? Tapos, kung masungit sila, natitense ka. Mabait sila, tapos ginaguide ako. Although nung una hirap pa rin tayo sa language, pero super bait nila. May patience sila na ituro kung ano yung dapat na routine, ganon. Ngayon, nasa ano ka na ngayon, diba? Private nursing? Ngayon, na-try ko din po yung sa kasi lumipat ako ng lugar. So, ang nilipatan ko is Krankenhaus Verein. So, group of parang anong tawag dito? Hindi naman siya seniorenheim, hindi naman siya care home. Ay parang care home, pero may reha, may anong tawag dito? Geriatry, may intensive station, at saka meron yung ambulante. Yan yung pangalawa mong job, diba? Oo, yun yung pangalawa mong job. Pero na doon ako sa mismong stationary, or doon ako sa mismong nag-aalaga ng more on neuro illnesses. So iba-iba yun, may mga matanda, may mga bata na regarding neuro problem. So yun. Anong yun? Anong state? Nasa Niedersachsen. So maliit siyang parang Dorf lang, municipality siya na 15 minutes magbabike ka, nasa Netherlands. Ang experience ko naman doon, masaya, maganda yung environment, tahimik, very supportive din yung mga kasama ko sa work. Although medyo mabigat. Mabigat kasi Workload? Yeah. Yung workload mo, kailangan mo, siyempre yung mga pasyente, tawag dito, hemiplegia, yung kalahati, na stroke, or totally bedridden, or may mga contractor na malalaki ba yung ang lalaki ng malalaki ang size nila? Malalaking tao. Although alam ko naman yung proper body mechanics, pero nagkaroon ako ng problema sa likod. Ayun yung ko. Makat lang kita kasi usually yan din kayo yung nagiging problema namin. Sobrang sumasakit yung likod namin pag hindi kami kahit alam na namin yung proper body mechanics and all. Minsan ganun talaga parang sobrang lagi mong ginagawa pag turn, pag ang bigat, ang sakit sa likod. Yun yung danger. Lalo sa atin, tayong mga Pilipino maliliit. Yung pasyente, pero hindi ako nagrereklamo. Yun nga lang, yung body size. Lalaki. Parang doble sa kilos mo. Tapos i-assist mo siya na ipapan sa wheelchair. From time to time, yung mobilization, yung lalagero. Tagilid, side to side, gano'n. Or may lifter naman, kaso yun pa rin malaki ang kapasyente. Although, kung hindi ako nagka-problema sa likod, doon pa rin ako sa... Hi there! Kung bago ka dito at interesado kang magtrabaho dito sa Germany o sa Europe, please subscribe to our YouTube channel na Random Echo Vlog at malay mo, ito na ang umpisa ng pagtupad ng mga pangarap mo. And now, back to the video. So, yun yung talaga yung deciding point mo na kailangan ko na magbago yun yung trabaho. Isang number one. Pero may tatlo akong reason bakit ako doon. Doon kasi tawag dito malayo sa city. So although malapit siya sa Netherlands, pero malayo sa mismong city. So every hour yung bus, kung ma-miss mo yung bus, wala na. And then ang isa pa, ang mahal ng bono, ang mahal ng apartment. Parang parang rate ng Berlin yung apartment. Kasi ang per month 411 euro.
411 euro. 5 kami sa bahay. Oo, sobrang taas. So 411 euro, tapos 5 pa kami sa bahay. Each yun ha. Oo. So mahal masyado. Oo, tama. Yun yung ano ko. Although dito sa Berlin, makakaharap pa din ng ganun, pero mangilan-ilan. So ngayon nasa Berlin ka na, ito na yung pangatlong job mo. Yeah. So sa tingin mo, parang yung sa lahat ng mga naging job mo ngayong ano na to. Ano yung ano parang So far, siyempre lahat naman ng umpisa, medyo totoo, mahirap. totoo. No, medyo mahirap kasi from comfort zone mo, nasanay ka na doon, tapos biglang maninibago yung work mo na naman. So far ngayon, kasi isa lang yung handle ko na pasyente, so free din. Masaya Satisfied, naman ako, satisfied naman ako sa work ko as of now kasi sagot din ng employer ko yung training ko for the respiratory or sa ventilation. So hopefully tumagal ako dito sa work ko ngayon. Ay, may mga friends tayo magtatanong, sulit po ba sir talaga yung pag-aaral ko ng German at pagpunta dyan sa Germany? Kung akong magsasagot niyan, yes, sulit na sulit. Pero maraming sakripisyo. Marami din po akong iyak. Ilang beses kami umiyak. Ilang beses ko umiyak. Totoo yan. Nag-aral pala kami ng German language, umiiyak na kami. Tapos nung nag-apply, nung may visa na kami, tapos umiyak na naman kami. Tapos pagdating mo dito sa Germany, akala mo marunong ka na mag-German kasi nakapag-aral ka. Pagdating mo, kausap mo ang lokal, just nosebleed. Iyak na naman. So may mga kwan, pero may mga iyak din na masaya kasi nung first ko na-receive ko na yung sahod ko. Ito pa yung feeling ng makakasahod ng euro. Tsaka yung perks din na nandito ka is sa Germany, makapunta ka sa iba't ibang lugar dito sa Europe kasi nga sa Schengen visa. Yun yung isang advantage mo kung nandito ka sa Germany. Tsaka kung kahit saan naman, di ba, kahit saan ka magtrabaho, kung hindi ka satisfied lagi, kung may lang mga lagi kang hinahanap, di ba? Wala din. Pero kung tatanungin mo kami bilang mga kakaibigan, ayan, dito pa kami. Sabihin kahit paano, satisfied kami. So kung ikaw ay nag-iisip pa lang ng i-consider mo yung pagtrabaho dito sa Germany, yun, huwag kang mag-atubili or dalawang isip. Kasi worth it ang pag-aaral at pagpunta dito sa Germany. Nasa sayo na yan kung paano mo abutin mo yung pangarap mo. Parang ako din. Kasi dalawang beses ako nag-take ng exam sa language. And then pagdating dito mag-i-exam ka pa ng tag dito yung para maging ma-recognize ka as nurse. Yun. Ang dami ko ding stress. Para mo sila i-encourage na i-try ulit, na gawin ulit yung nila, yung mag-try kahit na minsan nagfi-fail tayo sa mga bagay-bagay, lalo na sa exam. Sa akin kasi pag kung na-fail ka na ng una, i-try mo ulit. Malay mo, the second time or the third time around, papasa ka na. Ganun. Pero think of it na dapat mag-focus ka. Kung ano yung goal mo, just focus to your goal. Yun yung focus. Parang may mga dinisregards ako, dapat ganito muna. Or tapos may mga iba sinabihan ko muna na hindi muna ako gaano sa social media. Sacrifice tayo sa mga bagay-bagay. And then siyempre isipin mo paano although sabi ko may mga second parang backup plan naman ako. Pero talagang kung maaari dapat maipasa ko. And then nung nakapasa ka na, ano yung naramdaman mo? Kasi grabe, iyak ko ng iyak. Umagulgul ako sa umiyak tayo nung nag-aaral tayo, nakapasa tayo, umiyak pa din tayo dahil grabe yung kaba. Grabe kasi yung pressure. Grabe yung pressure lalo sa akin. Tapos as in yung examine nung nagpa-examine sa akin. Talagang umiyak yan. Bawiin ko na lang yung mo. Katulad ng sinabi namin ulit kanina, kung kino-consider mo yung pagtatrabaho dito, tuloy-tuloy mo lang yan. At doon naman sa mga kasama natin na minsan hindi pinapalad, kung talagang
tawag doon, kung talaga porsigido ka na pumunta dito, gagawin mo yung ulit yung best mo para makuha mo yung pangarap mo na makapunta dito at sa makatrabaho dito sa gym. journey. So yun lang. So kakain muna kami. Antay lang namin yung isa naming friend at makakain kami ni. See you later! Kung nagustuhan mo ang video na ito, please subscribe to our YouTube channel na Random Echo Vlog and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bago nating labas. Tandaan mo, hindi lahat mahirap para sa taong nagsusumikap. And remember, stay cute. Bye!